kundi ang paggalang at pagrespeto o pagpapakita ng paggalang at respeto sa mga ulama. Okay, sa mga scholar, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So pagkatapos sa purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan, tayo ay sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambay maliban lamang Allah at si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang ating mga ulama o sabi niyo mga totoong mga scholar ng Salaf Saleh ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang mga scholar ng Islam ay mga tagapagmana ng mga propeta. Sila yung mga tunay na tagapagmana ng mga propeta, tagapagturo ng relihiyon, tagapagtanggol ng katotohanan at gabay ng mga tao patungo sa liwanag ng kaalaman at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na walang ibang iniwan sa atin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban lamang sa kaalaman. Yun ang tunay na iniwan, pamana sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang hadith, mga kapatid, na alala ko na sinabi, kunya ko nang dati ito si Abu Hurairah, kunya ko nagkamali. So yung mga tao, abalang-abala sa gawain na may kaugnay sa makamundong bagay. Tapos, ilan lamang sa kanila yung nanatili sa masjid, sa mga oras na yaon, at sila nagdikir sa Allah. So ang ginawa ngayon ng sahaba na ito, ay umalis siya, lumabas ng masjid at umarap sa mga tao. Sabi sa, mga tao, kayo'y abalang-abala dyan. Hindi niyo ba napapansin, wala ba kayong pagbibigay ng pagpapahalaga ng propeta na ay nag-iwan ng pamana? Pamana, ang agad na tumatak sa isip ng mga tao sa panahon niya, pag sinabing pamana, kayamanan. Di ba? Pulos-pulos. Di ba? So, sabi, saan ba? Saan yung pamana na yan? Ayun, salam, handa kaming mag-angkin at tumanggap. Sabi niya, nandun sa loob ng masjid. Puntahan nyo na sa loob ng masjid. Totoo ba? Nasa masjid. Sige, punta tayo sa masjid. So, ang ginawa ngayon, pumunta sila ay napakaraming bilang na pumunta ng masjid. Wala namang tao dito na nagkagulo sa tinatawag. Kasi, wala nagkagulo sa tinatawag na pamana. So, nakita nila yung nagbabasa ng Quran, nagsasala, nagdidikir, nasa gilid-gilid, no? Sabi niya, nasaan ba dito yung pamana na sinasabi mo? Wala naman na. Sabi niya, yan yung pamana na yan ang pamana na iniwan sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binago na. Okay. Hindi yun lang sinabi, So ito, naintindihan agad nila na ang propeta sallam ay mataraka syai'an illa al-ilm. Okay? So, ang propeta sallam ay nag-iwan sa atin ng walang iba kundi yung tinatawag na kaalaman. Kaya mga kapatid, dapat natin malaman yung katayuan ng mga ulama sa Islam. Upang sa ganun, ay papaano silang bigyan ng paggalang at pagrespeto. Sinabi ng propeta Muhammad sallam, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilma wa man akhadahu akhadha bihadhin wafir. Katotohanan ng mga scholar ay tagapagmana ng mga propeta. At ang mga propeta ay hindi nag-iwan ng dinar o dirham, iniwan nila ay ang kaalaman. Kaya ang sinumang kumuha nito ay nakatanggap ng malaking bahagi. Di ba? Kung sino man ang, kumbaga, nakinabang doon sa mga ulama, mula sa kanilang kaalaman, tunay na sila yung nakakuha ng bahagi ng yaman na ipinamana. Okay? Na kumbaga, nang tinatawag na sabihin natin, no? Sila yung mga tagapagmana na yung mana na nakuha nila ay napakalaking bahagi. Di ba? At naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa pananampalatayang Islam. Kahit ang mga ulama ay salamin ng liwanag ng Quran at saka Sunnah, sila ang tagapagturo ng Sharia at sila ang unang itinatawag sa mga mahalagang usapin ng umma. Kaya, di ba, kapag sabi nga ng nila, ang kayamanan mo, ikaw ang nangangalaga ng kayamanan mo. Okay? Pero kapag meron kang kaalaman, yung mga ulama, na taglay yung kaalaman, sila yung inaalagaan. Sila yung pinoprotektahan. Di ba? Kapag ikaw na merong yaman, na may tinatawag na may yaman, mga kapatid sa pananampalataya, ikaw mismo ang hindi ka makakalabas maliban lamang kapag mayroon kang seguridad. Di ba? Hindi ka yun. Natatakot. May mga mayaman. Takot-takot sila lumabas kapag walang may mga security. Pag may mga sasakyan sila, tadtad ng CCTV yung na sasakyan nila. Bulletproof at iba pa. Diba? Samantalang yung mga scholar, wala lang. Simple lang sa daan, walang Diba? So sila yung inaalagaan. Sila yung protektahan.
Diba? Samantalang yung may-ari ng kayamanan, siya mismo yung nagpuprotekta sa kanyang yaman. No? Kaya naman mga kapatid, ang paggalang sa kanila ay bahagi ng iman. Okay, ang paggalang at pagrespeto sa mga ulama natin ay bahagi ng ating pananampalataya. Sinabi ng Propeta sallam, "Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarhamu sagirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Hindi kabilang sa amin ang hindi gumagalang sa nakatatanda, na wala ang awa sa mga nakababata, at hindi kinikilala ang karapatan ng ating mga scholar. Okay? So yan mismo ay mula sa bibig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang paggalang sa ulama ay tanda ng mabuting pananalig, pagkakaroon ng iman, at ang kanilang pagbastos o panalait ay senyales ng pagkaligaw ng puso at isipan. No, tingnan mo yung mga tao na walang pakundangang, alam mo, umatake sa mga ulama. O, tingnan mo, even the social media ngayon, iba kung ano-ano mga ipinagbibintang at ina-attach doon sa mga scholar. No? Sasabihin pang mangmang. Mangmang nga, mga ulama, mangmang yan. Ay, nakakaya naman sa iyo, kapatid, no? Sasabihin mo yun, samantalang halos ay nagsunog ng kilay. Di ba? Ha? Halos nagsunog ng kilay, halos hindi lang sa pag-aaral, halos yung ibang mga scholar mo namatay, natabunan ng libro. Oh, dahil lamang sa pagsaliksik ng kaalaman, ang ibang mga ulama ay hindi nakapag-asawa dahil lamang sa tinatawag na paggaano ng kaalaman. Tapos, ikaw sumulpot lamang, kamakailan lang, sabi mong mangmang yung ulama. Ay, nakakahiya naman talaga. No? Ang iba ay galing, nakapag-aral lang sa Islamic Center, tapos sasabihin niya yung mga nakapag-aral, ano talaga na may nagtatang kalaman na wala kang alam. Di ba? Wala kang alam sa field. Higit lalo sa pausapin. Narbagit ka rin yung usapin ng tinatawag na jihad. Di ba sinasabi ng mga extremists, sabi yung mga ulama, nasa ano lang naman yan. Ang hinahawakan lang nila is Quran, libro. Samantalang wala silang alam sa kung ano yung nangyayari sa battlefield. O di ba? Pero pero pag tinanong mo yung mga ulama, kahit kung nahawakan yung mga libro, kung ano yung hukom, ano yung tinatawag na mga pamantayan sa ganito, makakasagot sila. Pero yung mga nasa field, pag tinanong mo sila, even na sala, nila alam. Diba? Even sa pagdarasal, tanungin mo ano yung pagdarasal, ano yung hukom ng pagdarasal, ano yung hukom ng ganito, ano yung tinatawag na salatul khawf, hindi nila alam. Wala silang alam, pero nasa field sila. Diba? Nasa field sila. Kaya nga't may mga pamantayan, bago ka sabihin natin, bago ka sumali sa bakbakan, may mga pamantayan yan. Hindi ka basta-basta sumali sa bakbakan pero na-recruit ka ng ganito, nasali ka. Lalo pa sa panahon ngayon, mayroong war na nangyayari sa pagitan ng, alam mo na, sa pagitan ng sabihin natin ng Iran against Israel o Israel against sa tinatawag ng Gaza o Palestine, something like that. Di ba? So ngayon, pag hindi wala kang alam sa tinatawag na ang alam mo lamang makipag-dismissa, alam mo lamang yung naniwala sa AI, naniwala sa kung ano yung feed ng Facebook o nasabihin natin ng YouTube. Di ba? Wala kang alam sa foundation ng mga bagay na ito na may kaugnayan sa kaalaman ng Sharia. Di ba? Maaaring ang simpatsya mo ay ganito, doon, ganito, ganyan. Di ba? O tinan mo, yung dati, ay, buti pa yung Iran, ninatake yung Israel, ganito, ganyan. Anong ginawa ng Saudi? Anong ginawa ng ganito? Bakit hindi yung matake? Di ba? Buti pa sila, umatake. Pero ang tanong, nung inatake ng Israel yung Palestine, nasaan yung Iran? Di ba? Na kinakampihan nila, na sympathy nila sila. Kasi inatake nila yung Israel, kasi inatake sila ng Israel. I mean, that's political issue. Di ba? Sila'y gumaganti dahil sa kanilang sariling benepisyo. Di ba? Kaya mga kapatid sa panampalatayang Islam, mag-ingat tayo sa pagbigay ng komento, lalo pa sa mga current na nangyayari, nang walang kaalaman. Nang walang malawak na pagsisiyasat at walang malawak na kondisyon ng kaalaman. Okay? Kasi, maaaring magsalita ka, okay? Na yung salita mo, babalik sa sarili mo. You know? Mas mainam na sa tahimik. Di ba? Okay. So ito yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Saksi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga anghel at ang mga may kaalaman na walang ibang Diyos kundi siya at siya ay tagapamahala ng katarungan. So walang duda. So dito binanggit, no, hinanay ng Allah subhanahu wa ta'ala after pagkatapos ng mga anghel ay walang iba kundi yung mga nagtatagay ng kaalaman. Na sila yung mga na-establisher, sila yung mga tagapamahala ng katarungan. No? So, kailanman hindi tagapamahala ng katarungan yung mga walang alam. Kaya ipinapantay ng Allah ang mga ulama sa mga anghel sa pagbibigay ng patutuo
sa kanyang kaisahan. No? Sa kanyang tinatawag na kaisahan. So, ang paglapastangan sa mga ulama ay simulan ng pagkasira ng umma. Okay? Pagkasira ng umma. So, ang mga grupong nagliligaw sa mga tao ay karaniwang nagsisimula sa paglapastangan sa mga tunay na mga ulama. Kaya ang sino mang naglapastang sa mga ututong ulama ay naglapastang sa kaalaman. Ako? Ang sino mang umatake sa mga ulama ay umatake sa kaalaman. Diba? Walang duda. So, pinapalabas nilang bulag ang mga ulama. Walang alam yung mga ulama. Walang ginagawa yung mga ulama. Bayaran yung mga ulama. O hindi marunong yung mga ulama. No? Ano pa tinatawag silang ulama kung hindi naman pala sila marunong? Diba? Doon ang kinuha yung kanilang title eh. Yung kaya tinatawag na alim or ulama, plural form, ulama, dahil taglay sila ng kaalaman. Hindi sila matawag na alim, wala namang alam. You know? Ang tawag sa kanila, jahil. Okay? So sa ganitong paraan, inialis nila ang tiwala ng mga tao sa tunay na tagapagpaliwanag ng relihiyon. Kaya malaking fitna ang ginagawa ng mga umaatake sa ulama. Kasi mas marami silang nadadala at nai-encourage o nai-inganyo at na-impluensya kaysa doon sa mga ulama. Yan ito, nowadays, mga kapatid, totoo lang, mas malaki ang influensya ng social media. Okay? Mas malaki ang influensya ng AI, o anumang katulad. Sa panahon ngayon, AI na eh. You know? Ng teknolohiya. Okay? Mas marami ang kumbaga ang na-influensya. Subhanallah mga kapatid. But at pinagmulaan ng hidwaan at nagmula yung tinatawag na bid'a at pagkawatak-watak dahil sa pag-atake sa mga ulama. Actually, yung mga ulama, yung totoong ulama ha, we're talking about the senior scholars. Sila kailanman, hindi sila gumawa ng pagkawatak-watak. Okay? Hindi sila ang nagsanhi ng pagkawatak-watak. Yung nagsanhi ng pagkawatak-watak, yung umatake sa kanila. Di ba? Yung umatake sa kanilang pagkatao, sa kanilang integridad, sa kanilang dignidad, doon nagsimula at nagbunga ng pagkawatak-watak. Di ba? Nakikita mo, yung mga tunay na mga scholar, hindi sila although na their different opinion mo yan, opinion namin ito, bahala ka, ba't bahala kami sa opinion namin? Pananagutan namin yung opinion namin. Sila, pagdating sa tinatawag na within the frame of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bagamat sila ay hindi nagkaroon ng pagkakapareha sa opinion, hindi sila titirahan sa isa't isa. Diba? Hindi sila hindi na ina-assault yung integridad ng isa't isa. Diba? Ibang naman, kapag ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ulama ng mga ligaw. So, pero yung nila, makikita mo sa kanila, pag although nagkaroon ng debate o ng anuman, yung mga tunay na mga scholar, walang duda ay nasa kanila pa rin professionalism, no? At higit sa lahat yung tinatawag na ayon yung kanilang mga usapin, yung kanilang discussion, yung kanilang mga opinion, batay pa rin sa tinatawag na formal at tinatawag na ilaw ng Quran sa kasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming scholar ng Islam mula sa Salaf hanggang sa ating panahon ang nagtiis, nagsakripisyo at naglaan ng buong buhay sa pag-aaral at pagtuturo ng Islam. Kung balikan mo lang paano yung si Imam Ahmad ibn Hanbal, ano ang sakripisyo na ginawa niya para lang maano ang umma na ito? Mula sa pagbibigay ng linaw, no? Patungkol sa mga bid'ah, mula sa pagsira niya sa mga tinatawag na gumagawa ng bid'ah, pagpuksa niya sa mga paniniwala na pagkaligo na paniniwala, hanggang sa nakulong siya. Nakulong siya dahil lamang sa paninindigan ng Allah na ang kalam ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Quran ay kalam Allah at hindi siya tinatawag na makhluk. Okay? At hindi siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Yung pakikipaglaban niya, yung sa ideology, no, against sa mga tinatawag na sa mga Mu'tazila, no, sa mga Batiniya, no, at maging sa tinatawag na ibang mga sekta mga kapatid, ay subhanallah, ay walang duda. Ang nakaka-appreciate dito ay mga nagsasaliksik ng kaalaman. Di ba? Kaya tunghayan ninyo kung paano nila sinakripisyo ang kanilang oras, ang kanilang buhay para sa pag-aaral at pagtuturo at para pagdepensa ng Islam. Samantalang ang iba sa atin, abalang-abala sa pagwasak ng Islam. Di ba? Sa pagsira ng tinatawag na Islam. So walang duda, itong mga ulama na ito, gaya ni Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Imam Nawawi, Sheikh bin Baz, Sheikh Albani, Ibn Uthaymin, at iba pang mga ulama mga kapal sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, alam mo, nung pinagbantahan si Sheikh bin Taymiyyah, naikulong siya o patayin siya, ang sabi lang niya, in qataluni fa shahada, wa in sajanuni fa khalwa, wa in tarakuni fa da'wa.
Yun ang sabi niya. 3 phrase, subalit grabe, napakabigat at napakahalaga. Kapag pinatay nila ako dahil wanted ako sa kanila, papatay nila ako dahil sa aking paglaganap ng Islam, pagpalaganap ng Islam, dahil sa pagprotect ako sa tinatawag na Islam, then, be it. Ako ay magiging shahid. Di ba? Magiging martir ako. Subalit kapag nakapture nila ako at kinulong nila ako at kumbaga ay tinulture nila ako, walang problema sa akin kasi na magiging way ko na para doon na lang sa kulungan, magdikir ako ng magdikir. Di ba? Magdikir ako ng magdikir at magbasa ako ng Quran o ano pa man, pagkakataon ka na yun para sabahin lalo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So walang paggalugi sa akin. No, pag giniwa naman nila ako, pinabayaan, dawa naman sa akin. Pagpapatuloy ko ang aking dawa, ang aking pagtuturo, no, at pagpapalaganap ng Islam. Di ba? So ang buhay ng mga scholar, kapatid, kahit sa ang larangan, walang pagkalugi sa kanila. Di ba? Ganun isang Muslim. Ganyan katulad na ordinaryong tao lamang. Di ba? Kung papatayin tayo dahil sa ating ginagawang kabutihan, dahil sa ginagawang pagpalaganap ng Islam, liit. Walang problema. Di ba? Pinapadali nila yung pagpunta ko sa paraiso. Di ba? Walang kalugian sa atin. Yung pag pinapture naman tayo, binubog sa loob, walang problema. Bawat bugbog nila, Allahu Akbar. Di ba? Bawat tuljos nila, Subhanallah. Di ba? Puro lang dhikr. Pag nasa loob na, naalala ko tuloy nung nangyari kay Sheikh, kay Ustaz Bani, yung senior namin sa Baguio. Si Muhammad Bani. Yung isa sa mga nakapsyo kasama sa Mizbar, yung kapanahon pa na ni Arroyo, paano sila dinampot bigla. Naglalakad lang sila nakasakay, tapos bigla sila dinampot, tapos sinuli, dahil kasi terrorism pa noon uso pa yung mga pagbanta, pag gano'n ng mga terrorism. Kinuntun niya sa amin, paano siya nakasurvive. At paano yung ginawa ng mga nag-capture sa kanya sa loob mismo ng napakaliit na Anong tawag sa kanya? Sildaon. Di ba? Bartolina o anong pangalan to? Subhanallah, lagi naka-blindfold. Di ba? Tapos kinuryente yung kanyang bayag. Tapos binugbog. Pagkatapos bugbugin, ay pinano yung tawag dyan ng tubig para mahimasmasan siya at bugbugin ulit. Torture talaga. Tapos hindi alam kung anong oras na. Kaya ang pinaguri niya, hindi dahil sa namamatay siya, kundi paano siya magsala dahil ang oras din niya alam. Subhanallah. So siyempre naka-blindfold tapos nakatali yung kamay, pati yung paa, ano gagawin mo doon? So ang umaano lang sa'yo, walang iba kundi ang tumatango lang sa ulo at saka yung nandiyan yung isip mo, nandamin mo, nandiyan yung ulo mo, pati yung tinatawag na pilik mo. Naka-blindfold nga eh. Di ba? Nagsala lang siya. Wala siyang udo. Di ba? Kahit fattakullah masata'atum. So, tinatansya lang niya. Iniyan na kung kailan siya nadaki pa nung oras na yun, tapos inuoras niya na kung, siguro ito magrib na. Tinatansya niya. Magrib na, ganun. Tapos ilang oras siya doon sa loob ng at ilang araw, ilang buwan buwan ng binyangin hanggang sa siya nakalaya. Nakalabas, mga kapatid. So, yung sakri, subhanallah, dahil lamang sa nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, dinampot ka dahil pinagkamalang ang terorismo. Binasalang ang terorismo. So, kasi nagpapalaganap ka ng Islam, nagdadawa ka, nagtuturo ka. At yun uso dati, noong panahon. At maging ako ay biktima mismo nung paratang na yan. At muntik na nga rin ako, alhamdulillah. Sa kapahintulot na ng hindi naman natuloy, alhamdulillah. Sayang, no? Natuloy. Kasi kung natuloy, siguro hindi ako makapag-aral ng Madina. No, subhanallah. Kaya mayroong ibang plano ang Allah sa atin, alhamdulillah. Okay? Kaya ang sino mang gumagalang at sumusunod sa kanila sa kabutihan ay tinuturing na tagasunod ng sunnah. Ngunit ang sino mang nagmaliit at nilapastangan o siniraan ng mga ulama ay tinuturing na naghahasit ng kasiraan sa Islam. Kaya yung alam mo na, yung mga taong mga atake sa mga ulama, yung totoong mga ulama, mga kapatid sa social media platform, sapat na yung kanilang ginawa na sila ay naghahasit ng kasiraan sa Islam. Sapat na. Okay? Huwag na kayong makipagdigmaan sa kanila o makipagtaltalan sa kanila. Hindi kayo mananalo. No? Hindi kayo mananalo kailanman. Okay? Kasi sila hindi magpapatalo. Kung ikaw hindi magpapatalo, sila hindi magpapatalo. Yan ang mangyayari. Di ba? Di ba? Wakul lahu salaman salama. Di ba? Kalas, masalam. Wala akong pakinabang sa'yo. Okay? At wala kayong makiano. Ang mahalaga ay, ko sa'yo. Di ba? Marami bang importanteng bagay na ating paglalaanan. At bilang paalala, kilalanin ang halaga ng ulama, magtanong sa kanila kapag may hindi alam, ipagdasal sila at huwag isumpa,
at iwasan ang pagdebate kung kulang ang kaalaman. Okay? Hindi naman yung sabi na, hindi naman sabi na pwede tayo makipag-argue sa mga ulama. Kung sa maraan, magalang na tinatawag na paraan. At hindi ibig sabihin na ulama ay mga perfecto sila. Sila ay minsan ay nagkukulang, sila ay nagkakamali, sila ay sabihin natin subject of forgetfulness and subject of error. Ibig sabihin ay pagkakamali. Okay? May mga shortcoming din sila mga kapatid sa panampalatayang Islam. Malinaw? Na kung kaya, pero manatili pa rin yung paggalang natin sa kanila, anuman yung ating husnudan sa kanila ay napakahalaga, mabuting pag-aakala sa kanila, sa kabila ng anumang nakikita natin sa kanila mga kapatid. Okay? So hopefully ay nagkaroon tayo ng idea, nagkaroon tayo ng kaalaman hinggil dito, at ito ay nagsilbi nawang paalala sa atin, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So may mga katanungan kayo? Ayo, go ahead. Kung walang mga ulama, sino na kayo magtuturo? Ulaga. Okay, wala akong sinabi. Sino yun? Si Rapsa? Rapsa, sino ba yun? Okay. May mga tanong pa. May mga tanong? Inshallah. Ha? Okay. Aksamul ulama? Uy, grabe naman kayo. Pinanggalingan ko yung institusyon na yan, ha? Okay? Ano? Good. Napakagandang tanong yun. Paano malaman mo ang isang tinatawag na ulama? Una, walang nakaka-recognize kung sino ang tunay na ulama, maliban lamang sa totoong ulama. Okay? Halimbawa, hindi mo ma-recognize ang isang tunay na engineer, maliban kung engineer ka rin. Hindi mo malalaman ang tunay na doktor, maliban lamang sa may aral din sa tinatawag na pagiging doktor. Di ba? So, yun yung mga kapatid na may answer kasi mga ulama. Yung sabi, malalaman mo lamang isang taong alim kapag isang may taong may alam, kapag mayroon ka rin alam. Ang isang taong walang alam, maaring ang paningin niya sa medyo hindi alam na nakapag-aral ng mga ganito ay alim na rin. Pero ang totoo, hindi talaga siya nakapag-aral. Yun ang totoo. Di ba? Then, pangalawa dito, isa sa mga pamantayan at batayan o sabihin natin sukatan na siya ay tunay na alim yung nagpapakumbaba. Kasi may nakalagay sa hadith, manidda'anahu alim fa huwa jahil. Sino man na nagturing sa kanyang sarili na siya ay isang maalam at binad-brag niya yun, ay maalam ako. Maalam ako, ay isa kang mangmang at ako ang mas maalam sa iyo. Okay? Tunay na yun ay hindi ugal ng isang alim. Tunay na siya ay mangmang. At sino man na mag-brag, no, na siya ay tinatawag na alim, sino man nag-iddia, di sabihin ay nag-angkin sa kanyang sarili na siya ay maalam, ay sapat na yun para siya ay tawaging jahil. Jahil ka. Di ba? Kasi ang isang tunay na alim, lagi niyang iniisip na siya ay tinatawag na walang alam. Kasi sa tuwing na siya ay tinatawag na isip na walang alam, ibig sabihin hindi siya nagmamalaki. At the same time, hindi humihinto ang kanyang pagsaliksik sa kaalaman sa Islam. Diba? Kasi tunay, yung mga ulama, hanggang kahit pa nakapagtapusan sila, patuloy pa rin yung kanilang pag-aaral. Hindi yan humihinto. Hindi katulad ng iba sa atin, okay? Nakapag-graduate lang ng Islamic Center, GDC. Okay na tinatawag na ano to? Alhamra. No? Nakapag-seminar lang siya, tapos meron ng certificate. No? Okay. Wala na. Ito, akala niya, wala na tapos sa yung kaalaman. Huwag kayong masaktan, pero yun ang katotohanan, kapatid. Okay? Kaya, lahat tayo, siyempre, ay may mga kumbaga, mayroong pagkukulang. Lahat tayo ay may mga priority. Pero ang sabihin mo na sa sarili mo na sapat na yung kaalaman ko dahil nakapagtapos ako dito. Sapat na yung kaalaman, sapat na yan, hindi na kailangan pang magdagdag ng kaalaman. Wallahi, tunay na ikaw ay isang mangmang.
No? Kasaman billah, ikaw ay nakapagliligaw sa sarili sa kanang ibang tao. Okay? Kaya meron tinatawag na alimul amal, yung kasam ng may mga, categorically, may mga kategorya ng mga ulama. Merong tinatawag na alimul amil, ito yung mga ulama na isinasabuhay nila yung kanilang kaalaman. No? Merong alim ghayru amil, may mga ulama na kung saan ay nila isinasabuhay ang kanilang tinatawag na kaalaman. Meron tinatawag al-jahilul muta'alim. Okay? Yung mangmang na nagpapanggap na alim. Okay? Mangmang, pero nagpapanggap siya na maalam siya. Okay? So, walang sapat na kaalaman, ngunit nagpapanggap na siya ay dalubhasa. No? So, nagbibigay ng fatwa, nagbibigay ng opinion na walang batayan. No? Nagsasanhi ng kalituhan sa umma at maaari magdala ng bid'a o maling akida. Okay? So, yun ang tinatawag na. Kaya sinabi ni Abdullah ibn al-Mubarak, ang kamatayan ng isang tunay na alim ay isang kapinsalaan para sa Islam. At ang pagsibol ng isang nagpapanggap na alim ay isang kapahamakan para sa relihiyon. No? Okay, so siyempre, doon tayo sa unang kategorya, yung tinatawag na al-alimul amil. Yun yung kaalaman plus yung tinatawag na gawa. You know? At alam natin, although yung mga ulama, bagay nila sa kanilang mga sarili, hindi na kayang gawin at kumbaga isabuhay ang lahat ng kanilang nalalaman. They cannot do that. Okay? Kasi they are not perfect. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang ang tanging nagsabuhay ng lahat ng kanyang tinuturo. Okay, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Pero yung mga ulama, kahit sila, meron silang mga secrecy na hindi mo alam. Meron silang tinatawag na na kaysa sa pagitan nila, yung secrecy na yung sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ang pagkakaiba pa, pag nagkamali ang isang alim, at least di-admit na nagmali yun. Okay? At hinihingi nila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pagkaiba ng admitan sa pagkakamali ng alim at sa kanang jahil. Ang jahil, hindi yan umaamin ng kamalian. Kailanman. At bagkus ay, ipinagmamalagi pa niya yung kanyang kamalian. Okay? Wala sa isang maalam, ay nagkamali siya at pinihingi ng kapatawaran yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Higit lang yung pagkakamali niya between him and Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Yun ang pagkaiba mga kapatid sa panampalataya Islam. Walang, tandaan natin, tataka sa ating isip, walang perfectong alim o ulama. Walang perfect. Sila yung mga pagkukulang. Sila ay may mga, sabi natin ay mga loopholes, may mga shortcomings din sila. Okay? And yet, sila ay inano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay, kumbaga, binigyan ng tinatawag na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sana, kumbaga, magbibigay pugay sa kanila. Okay? Na kung saan sila ay kinalugdan ng Allah, dahil sa kanilang tinatawag na taglay, na ng kaalaman sa Sharia, at naway mga kapatid, kung hindi man natin na ibilang sa mga katulad ng mga ulama, at least sa mga nakikinig sa kanila at nakinabang. Okay, so Allah, wala siya kasi pinadali na ako. Allah, alam mo, subhanahu wa ta'ala, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.